Habang patuloy na umuunlad ang ibang bansa, maging ang kanilang teknolohiya, tungo sa kaayusan at kasaganahan ng pamumuhay ng bawat tao sa kanilang bayan, ay dahil sa maganda at maayos na sistema ng pagpapatakbo ng isang gobyerno. Pero sa ating bansa, ang patuloy na umuunlad at yumayaman sa kanilang pamumuhay ay ang mga politiko gamit ang pera ng taong bayan, na siyang dahilan kung bakit walang nagagawang proyekto ay dahil sa mga lumang politiko na hanggang ngayon ay nasa gobyerno. Kung ano ang nakasanayan nilang gawin sa pagpapatakbo ng ating gobyerno, kung saan ay malayang nakakagalaw ang mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Hindi magkakaroon ng pagbabago, lalo na't sa batas ng death penalty na ayaw nilang ipasa dahil sila ang unang-unang tatamaan nito. Kung inyong mapapansin, kung talagang malinis ang mga politiko na nasa gobyerno, matagal na nilang naipas sa ang batas na ito. Ibig sabihin may dahilan ang lahat ng ito kung bakit ayaw nila ng pagbabago sa sistema ng gobyerno. Dahil ang malaking apektado nito ay ang kalaban ng taong bayan, ang magnanakaw sa kaban ng bayan ay ang mga lumang politiko na ayaw ng pagbabago. Dahil ang hangarin ng mga ito ay pera at kapangyarihan sa bansa, kung saan isa rin sa nakikinabang ang mga oligarkiya na nagpapahirap sa atin. Kaya buksan ang inyong isipan sa mga nangyayari. Talasan ang pag-iisip, maging matalino sa pagpili ng mga politikong binibigyan nyo ng kapangyarihan sa gobyerno, dahil kung patuloy tayong magpapalinlang sa mga ito, ay patuloy tayong maghihirap dahil sa ating kapabayaan at kamangmangan ng kawalan ng kaalaman sa bawat politikong ibinoboto nyo. Kung inyong mapapansin, simula nang pumasok ang Administrasyong Duterte, halos lahat na may maitim na layunin sa ating bansa ay kanyang binangga. Una, mga korap na ahensya ng gobyerno, negosyo ng droga, hold-upper kidnapper, mga pulis na sangkot sa iba't ibang krimen, komunista at oligarkiya na hindi nagbabayad ng tax. Amerika na pinigilan nito ang pagtatayo ng base militar, na iniiwas tayo sa maaring gulo ng digmaan ng China at Amerika, na dapat ay maging independent tayong bansa na wala tayong kinakampihan, na lahat ay ating kaibigan. Kaya ayaw nila sa ganitong uri ng presidente na matalino, na may kamay na bakal na pagpapatakbo na pumuprotekta sa taong bayan, na may tapang at malasakit at ramdam mo ang tunay na pagbabago. Kung sino mang presidenteng sisira at pipigil sa kanilang layunin, yan ang pababagsakin nila. Wala silang pagmamahal sa taong bayan, yan ang totoo na nangyayari ngayon sa ating bansa. Dahil kung may pagmamahal sa bansa ang lahat ng mga politikong namumuno sa ating gobyerno, at hindi pera at kapangyarihan ang layunin ng mga ito, ang ating bansa ay malayo na ang narating sa pag-unlad at kaayusan ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Dahil sa paulit-ulit na nanalo ang mga politikong ito at pabalik-balik ang karamihan sa gobyerno, ang bulok na sistema ay hindi magbabago. Kahit sinong politikong bago na papasok sa gobyerno na may magandang layunin sa bansa, mga magagandang batas at plataporma na makakatulong sa magandang pamumuhay ng taong bayan, pipigilan nila ang ganitong uri ng batas at hindi nila ipapasa ito na sisira sa kanilang layunin sa pera at kapangyarihan. Kaya kahit sinong politikong bago na nasa mababang posisyon, lalo na't nag-iisa at kokonti lang ang lumalaban sa tama para sa ikabubuti ng bansa, at mas marami ang kontra dito, natatamaan ang kanilang nakasanayan gawain sa loob ng gobyerno, nawawalan ng saysay ang bagong politiko at ang mga ipinaglalaban nito. Kahit magkaroon pa tayo ng bagong kongresista, bagong senador, kung iilan lang sa mga ito ang gusto ng pagbabago at mas marami sa kanila ay pera at kapangyarihan lang ang gusto, pagkakaisahan lang nila ang mga ito upang ibagsak at sirain ang kanilang kredibilidad. Kaya dapat talagang tanggalin lahat ng nakaupo ngayon sa gobyerno upang malinis at matigil ang paghari-harian ng mga ito, na halos karamihan ay magkakakonektado. Tanging ang pagpapalit ng presidente ang solusyon. Natatapos sa mga lumang politiko at bulok na sistema na hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang pagnanakaw sa kaban ng bayan, na nagpapahirap sa taong bayan, na sila lang ang nakikinabang sa ating pinaghihirapan. Habang tumatagal at papalapit ng papalapit ang panahon patungo sa pagbabago ng administrasyon sa 2028, ay patuloy silang gumagawa ng paraan upang pigilan ang bagong mamumuno ng bansa na isang banta laban sa kanilang naratibo sa kapangyarihan sa gobyerno, na isang dahilan kung bakit patuloy na nangyayari ang gulong ito ay dahil unti-unti nang naaagaw ang kapangyarihan sa mga salot ng bayan, na isang susi
upang lumabas ang katotohanan at mailantad ang mga politikong sangkot sa korupsyon. Na nauwi sa mga politikong may malasakit sa bayan, hanggat ang iba sa kanila ay nasa kapangyarihan pa, ay gagawa at gagawa sila ng paraan upang pigilan ito hanggat may panahon pa sila at magtutuloy-tuloy ang ganitong uri ng gulo sa politika na unti-unti nang inilalantad sa ating mga pag-iisip. Ang tandaan ang mga politikong may sariling interes sa kapangyarihan at pamumulitika ng mga nakaupo ngayon sa pwesto. Hanggang kailan tayo ganito at magtitiis sa ganitong sistema ng buhay natin sa Pilipinas? Isipin ninyo ang inyong mga anak at susunod na henerasyon ng bagong lahing Pilipino. Nasa atin ang desisyon sa pagpili ng tamang tao na babago sa ating bansa. Kaya buksan ang inyong isipan sa mga nangyayari. Ito po ang Mark My Channel na naghahatid sa inyo ng mga kwentong may kaalaman. Follow nyo ako para makagawa pa ako ng mga ganitong content para sa inyo, like nyo at magkomento.